Yo, shout out sa ating mga viewers at subscriber. Magandang hapon at gabi na rin sa ating mga manunood. At syempre ay i-review natin itong bagong unit ng ating nakuha. At kakagaling lang ito sa kasa. At ilang araw lang namin itong in-apply ay napasa amin na itong ating bagong unit ng Suzuki AGS Automatic. At ito ay titignan natin to yung kanya mga specs kung ano ang maganda rito sa unit na to. At ito nga guys, yung kanyang headlamp ay talagang napakalaki at halogen pa rin to yung kanyang headlamp. At ibinagay lang yung kanyang looks dito sa kanyang headlamp. Chunky nga siyang tignan at nagbigay rin astig dito sa kanyang forma. At dito sa may bandang ibaba ay pwede kayo maglagay ng additional na kung ano man ang gusto nyong ipa-customize. At dito sa kanyang side fender ay nagbigay ng aerodynamic design para mas lalong maganda yung kanyang looks. At dito naman sa kanyang turning signal light ay ito pa rin ay halogen. Tuton yung kanyang mugs at yung size naman ng kanyang gulong ay 165 by 70 R14. At nandito rin yung kanyang Suzuki emblem sa gitna ng kanyang mugs. At dito sa kanyang bandang itaas ay mayroon tong space na napakaluwag na pwede nyong i-customize yung kanyang gulong para lumaki ng konti, dahil para sa akin ay medyo naliitan ako dito ng konti sa kanyang gulong, na ito naman siguro yung standard na gulong dito sa Suzuki Espresso, pero para sa akin guys ay gusto kong mas malaki yung kanyang gulong na parang pang ano siya, pang off-road talaga ang datingan. At dito naman sa kanyang side mirror ay pwede nyo itong itupi, parang i-retract. Dito mga lods ay hindi talaga ito fully automatic na nag-automatic mag-retractable yung kanyang side mirror. At dito naman sa may bandang gilid ay napakagandang tignan yung kanyang aerodynamic design na dagdag looks dito sa kanyang unit. At dito naman sa kanyang bandang hulihang fender ay napakalaki din yung kanyang design. At dito yung kanyang bukasan ng kanyang fuel tank. At dito rin sa kanyang handle ay parang old school pa rin yung kanyang design, na mayroon pang isang susian dito sa kanyang left side, na dito mo siya isusi para pagka ay magbubukas lahat yung kanyang pinto. At may apat itong bottle holder dito sa kanyang unit, na kung sakaling mayroon tayong dalang tubig ay pwede nating ilagay dito. At dito nyo rin matatagpuan yung kanyang adjustment ng side mirror. At the same time, yung kanyang on and off engine ay dito nyo rin matatagpuan. Ay ito ay napakagandang gamitin, dahil ito ay halimbawa ay na-traffic kayo ay mag-automatic switch off yung kanyang engine. Yun lang yung kagandahan dito sa Suzuki Espresso na to, na ito ay tipid talaga sa gas, dahil ito nga ay nag-automatic switch off yung kanyang engine. At dito nyo rin matatagpuan yung kanyang mga button, yung kanyang infotainment system. At meron na rin itong Android Auto at Apple CarPlay dito sa unit na to. At meron na rin siyang dalawang airbag dito sa kanyang passenger side at sa driver side. So yun yung bagong mga specification na dadagdag dito sa kanyang unit. Yung mga safety features dito sa kanyang bagong modelo dito sa Suzuki Espresso 2023 model. At ang kagandahan lang dito sa ating infotainment system ay kaya niyang i-detect yung ating gas. Kung halimbawa ay uunti na lang, ay dadalhin niya tayo sa pinakamalapit na petrol station at doon tayo magpagas. At yun yung napakagandang feature dito sa ating infotainment system. At meron nga pala itong size na 7 inches. At dito guys, kung halimbawa ay kung magpakarga tayo ng full tank, ay kaya niya ring i-detect kung ilang kilometers yung ating itatakbo sa full tank na ating ipapakarga dito sa ating unit. So yun yung kagandahan dito, dahil ma-minimize mo yung ating gamit ng ating gas dito sa ating unit. At ang pinaka nagustuhan ko dito yung laki ng kanyang mga side mirror, dahil ito nga ay hindi tinipid ng Suzuki, ay makikita mo lahat yung ating mga kasunod at visible sa lahat. At kitang-kita mo yung ating mga kasunod o katabi sa ating sasakyan. At dito naman sa ating rear view mirror ay medyo nakulangan ako ng konti, dahil ay maliit lang ito. At dito naman ay pwede naman natin itong palitan. Pero sa ngayon naman ay hindi pa po pwede, dahil under warranty pa nga siya at hindi pa natin ito mapapalitan, dahil ito ay mabubuwid yung warranty.
At dito naman sa kanyang sun visor ay wala itong mirror na makikita natin sa ibang mga unit. Dito ay wala talaga. Ito lang ay sun visor lang ang meron dito. At dito naman sa kanyang gilid ay merong hawakan na hindi tayo mangangalay kung tayo may makakasakay dito sa ganitong unit. At take note guys ay dito kapag nakasakay ka ay napakaluwag ang kanyang mga headroom at legroom. Talagang komportable ka sumakay dito sa unit na to. At maliit nga lang siyang tignan pero kapag halimbawa nasa loob ka ay komportable kang umupo sa kanyang mga upuan dahil ito nga ay maluwag. At isa pa sa mga gandang feature dito ay mayroon siyang auto stop at auto start. Kapag nag full stop tayo ay nag-automatic din yung engine niya na magi-stop. Kapag binitawan natin yung kanyang brake ay nag-automatic start naman yung kanyang engine. Kaya tipid talaga siya sa gas ang unit na to guys. At dito naman tayo sa may bandang likuran ay makikita pa rin natin dito na manual pa rin yung kanyang door handle dahil ito nga ay semi-automatic ay dito sa may bandang likuran ay hindi pa rin talaga full automatic siya. At dito naman sa may tail light ay makikita pa rin natin na magkasinlaki lang dito sa kanyang headlight at ibinagay talaga dito sa kanyang head unit. At mayroon na rin itong tatlong backup sensor na malaking bagay dito sa ating pag-atras kung saan tayo magpa-park. Ito ay magagamit natin. At ito yung kanyang espresso emblem at mayroon din tong espresso logo. At dito sa likuran naman ay mayroon itong defogger. Kapag tayo ay lalabas o babiyahing maulan ay pwede nating i-on itong defogger para makikita natin yung tong bandang likuran. At yung dito naman sa itaas ay mayroon naman itong roof rail dito sa kanyang bandang itaas. At pwede tayo rito maglagay ng mga additional na pwedeng ilagyan ng mga cargo. At ayun pa rin, usually yung kanyang antenna ay literal na antenna talaga. At hindi kagaya ng mga semi-automatic na shark fin antenna. At meron pa ritong wiper washer na isa lang dito ang makikita natin. At dito sa harapan ay ganun pa rin ay meron pa rin siyang emblem logo na Suzuki. At yung maging kanyang headlamp ay talaga namang napakaganda at halogen pa rin talaga yung kanyang gamit dito sa may bandang harapan. At napakaganda yung kanyang harapan dahil isa ito sa kanyang mga pang hatak astig dito sa kanyang looks na talaga namang maraming napapalingon din dito sa unit na to dahil ito nga ay maliit lang ay astig pa rin tignan yung kanyang looks. At pasok naman tayo dito sa may loob mismo at ito nga yung kanyang bukasan ng kanyang hood dito sa kanyang harapan o bukasan ng kanyang gasolina. At ito yata yung kanyang hood sa harapan. At yun nga ay naipakita na natin lahat yung kanyang mga laman dito sa loob. At ang kagandahan lang dito sa unit na to kapag ikaw ay nasa uphill na medyo bitin ka ay tutulungan kanyang i-assist na hindi ka dadaos-os. At isa rin yun sa pinakamagandang feature dito sa unit na to. At ganun din kapag ikaw ay downhill ay hindi ka talaga rin bubulusok. Ito ay dahan-dahan siyang bababa ay tutulungan ka rin niyang i-assist para hindi ka bababa ng dire-diretso. At ito naman yung kanyang engine bay. Dito ay ang battery at ang computer box at dito naman ay yung kanyang mga fluids at ito yung kanyang engine. Napakaliit lang niya dahil ay maliit lang naman talaga na unit na to ay bukod sa maliit at tipid talaga sa lahat sa gas. Ito yung pinaka nagustuhan ko dito sa unit na to dahil ay kahit na maliit siya ay may ibubuga siya na napakatipid siya sa gas. At yun ay alam niyo ba guys, sa unit na to ay marami siyang mga kahawig at lalong-lalo na doon sa interior sa loob may kahawig siya at dito naman sa harap ay may kahawig din siya. Kaya may kukumpara mo rin siya sa mga astig na mga unit na ating nakikita sa kalsada. Lalong-lalo na dito sa harapan, isa sa pinaka-nagustuhan ko rin yung kanyang grills, front grills dito sa harapan na mayroong nakalagay na emblem logo ng Suzuki. Kaya yun, napakaganda talaga niya. At dito naman sa kanyang cargo capacity ay meron itong
239 liters capacity dito sa kanyang cargo area. At marami ka na ring mailagay dito sa kanyang cargo area dahil ito nga ay medyo malalim din ng konti. At ito naman yung kanyang spare tire na donut lang siya, hindi kagaya ng mga ibang unit na kompleto siya ng mags na pareho siya, uniform siya. Ito ay steel rim yung kanyang spare part. At dito sa kanyang takip na to, at pwede nyo namang alisin kung halimbawa mayroong tayong maikakargang malalaki. At yung cover na yan ay pwede nyong i-detach at pwede nyo ilagay sa isang tabi. At ito ay wala pa naman tayong maikakargang malaki, ay ilagay lang muna natin dyan pansamantala. At yun guys, at balik natin ito sa harapan. At ito pa rin yung kanyang engine bay. At maliit lang talaga yung kanyang makina. At hindi pa natin alam kung paano mga tawag dyan sa ibang part na yan dahil bago lang tayo magkaroon ng ganitong unit dahil iniisip pa rin natin ito noon. Ito nga ay na mayroon na tayong isa sa kanyang ganitong unit. Kaya salamat sa atin guys, salamat sa inyo sa inyong panonood at huwag nyo naman kalimutang i-subscribe yung aking channel at suportahan nyo pa rin ang aking channel. At syempre at mag-ingat tayong lahat. Salamat sa inyo.